Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ganon din sa mga tagapakinig dyan na walang sawang sumusuporta. Sa wakas, nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na makapagpadala ng kwento. Ang tagal ko nang nakikinig kasi dito sa inyo at matagal ko na rin naiisip na maibahagi ang patungkol sa personal kong karanasan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jet. Palayaw ko ito at ang buong pangalan ko ay Jetwin. Early 90s, isa akong pahinante sa Tubigon, Bohol. Tagakarga ng mga gamit ng pasahero sa pampasaherong pangdagat. Maraming mga kakumpetensya. Kung minsan ay nagkakaintindihan at nag-aaway, minsan na rin akong napasubo sa gulo. Hindi ko lubos sa kalain na itong kaibigan kong tawagin natin sa pangalang Sibal. Isa itong magaling na albularyo. Napakatahimik nito. Ito lang ata ang tao na matinong pahinante doon. Kapag nauunahan siya ng kapwa pahinante, hinahayaan niya lang. Hindi din siya mapanlamang. Bagkos ay mapagkumaba ito at ngingiti lang. Kahit papano mapagbiro din ito. Yung tipong pitik-mingaw ang birada. Bira magsalita pero matatawa ka talaga kapag komedya na. Ang sa akin lamang noon ay lagi siyang nalalamangan sa pagkakarga talaga. Hanggang sa ayun nga, Sir Seth, meron akong natuklasan. Pero bago ko ibahagi ang natuklasan ko, dun muna tayo sa mga panahon sa kung paano ko siya nakilala na isang albularyo. Ganito kasing nangyari. Naabirya noon ang isang barko. Tapos ang mga pasahero, balisang-balisa na. Sobrang init ng panahon. Nag-aantay ang mga ito sa waiting area. Maya-maya biglang may hinimatay. Hindi lang basta hinimatay kasi nga bumula talaga ang bibig tapos tumirik ang mga mata. Batang nasa edad 11 taong gulang ata ito. Pagkakatansya ko lang yon. Kamalas-malasan pa noon na noon break. Ang mga dapat na rumisponde, umalis. Nagsiuwian sa kani-kanilang bahay. Biglang lumapit si Sibal. Tapos may kung anong pinisil-pisil lamang siya dito sa batok at sa sikmura ng bata. Madiin yun. Ilang mga sandali noon ay may kung anong dinukot ito sa kanyang bulsa. Doon ko nakita ang maliit na garapa. Lana ata ang laman kasi nga matapos buksan. Pinahid niya ito sa may bandang sikmura at sa sentido nun. Pinainom din ng batang yon ng isang takip ng lana. Biglang nagising ito. Tas parang natutulog lang, Sir Seth. Nagpupungas pa ito ng mga mata at nang masilayang maraming nakapalibot sa kanya. Takang-taka ito. Nagpalakpakan ng mga tao. Napapailing ako nun. Sobra kasing nakakamangha ito, Sir Seth. Hindi naman talaga ganoon kami kalapit nitong si Sibal. Kwento-kwentuhan lang talaga kami. Tapos yung may nangyari nga ay nakakamangha. Doon na kami naging malapit nun. Medyo interesado kasi ako sa mga albularyo kasi ang lolo ko'y ganun din. Pero kasi yung klase ng nagawa ni Sibal ibang-iba. Kadalasan sa mga albularyo kapag may ginagamot ay hindi ka agad gumagaling. Pero siya ora mismo. Walang anik-anik gumaling talaga. Marami akong naging tanong sa kanya. Na kesyo paano ito naging biyasa? Paano na nagawa ang ganoon kabilis na gamutan? Ano ang tangan niya? At ano ang mga ginagamit niyang orasyon? Pero alam niyo bang hindi ako sinasagot ng diretsyo? Yung tipong puro papyaw lang. Yung tipong may tinatago ito. Katagalan, inaaya ko na siya ng inuman kasi nga gusto ko talagang matuto. Pabibilibin ko ang lolo ko noon sa kung anong matututunan ko sa kanya. Umiinom ito.
Pero ganoon pa rin. Alam na alam ang mga sinasabi kahit pa nakakainom. Yung tipong kahit nalalasing na, kontrolado niya pa rin ang bawat namumutawi sa bibig niya. Ano ba kasi yung karunungan mo? Baka pwede ako makahingi kahit man lang to konti oh. Ikaw talaga, matigas ka pa sa batong buhay. Hindi naman siguro nakapagtataka kung bakit ako nagtatanong, di ba? Sinabi ko naman sa'yo na gusto kong matuto. Puro naman kung ano-ano yung mga tinuturo mo sa akin. Wika ko pa nun. Kasalukuyan kaming nasa inuman. Sa isang looban ito na maraming bahay. Sa likod ng sangkatutak na mga bahay na yon. Ilog na. Ito yung tanyag na ilog sa lugar. Basta mula sa tulay may paliko tapos magkakasunod ng tindahan nun. Gabi yun. At may mga babae noon na buwibirig sa amin. May mga silahis pa nga eh. May tsura itong sisibal. Malaki ang katawan. May sapat na tindig. Ako kasi parang kabote na kung saan na lang tumubo eh. Bansot ako. Pero hindi naman din ganun kalala, Sir Seth. Nako, kulit mo talaga. Yun lang mga sinabi kong dasal eh. Para sa'yo sapat na yun. Huwag mo nang kalkalin pa yung iba. Mag-inuman na lang tayo. Huwag mo nang naisin ang malaman kung ano pa mga karunungan ko. Hindi mo ba alam ang patakaran sa mga katulad namin? Bawal sangbitin sa kung sino ang mga kaalaman. Sus, maniwala ka dyan. Bakit? May mawawala ba? Uusog ka naman dun. Malalaglag na ako sa upuan eh. Pinapaboran mo naman yung babae. Ang itim ng kilikili niya no. Abot dito yung amoy. Nakakadiri. Wala kang pili kahit sino ha. Kahit anong pakiusap ko sa kanya na turuan ako, wala akong napapala. Binata pa itong sisibal. Matanda lamang sa akin ng 3 taon. Kasi nga ako noon ay nasa 21 taong gulang na. Pero mantakin nyo, ganoon na siya kabiyasa. Saan ka makakita ng may karunungan na malalim sa ganon, di ba? Kahit ganon pa lang ang edad niya. Kadalasan sa mga may abilidad, yung pang-ermitanyo ng pormahan. Sa kabila ng lahat ay wala pa rin akong nakukuha. Oo at may itinuturo ito sa akin. Pero magdadasal lamang ng karaniwang Ave Maria sa harap ng altar. May sinabi siyang mga kataga na kombinasyon pero ang simple lang. Unahin ko umano ang pagsambit nito bago pa ang Ave Maria. Napapailing ako nun. Naiisip ko na totoo ba kaya ito? At kung totoo man, nako, magtataka talagang nanay ko kapag ginawa ko yun sa altar. 8:00 pa hanggang hating gabi. Tapos yung altar, nasa sala pa talaga. Baka sabihan ako ng nanay ng pag-sure, oy, may mga makukulit na kapatid pa naman ako. Pinapahirapan ako ni Sibal pero hindi ako sumusuko nun. Isang hapon, nung tapos na ang huling biyahe, napansin kong bumaba si Sibal sa kabakawan. May kabakawan ng pantalan sa tubigon. Binabaybay niya ang pilapil na gawa sa pinagtumpok na bato. Medyo kakaiba ang kinikilos niya, na para bang may kung anong dinadala nun. Sinundan ko ito. Sa unahan ng pilapil na yon ay putol na. Putikan na ito. Naroroon siya sa dulo. Nakatindig na animoy may pinapakiramdaman. Tahimik lamang akong lumapit sa kanya. Hanggang sa nakatabi ko na ito. Ni hindi man lamang ako pinapansin. Nakatuon lang talaga ang atensyon niya sa kung anong pinapakiramdaman niya ron. Tapos yung mga mata nito, napakalikot. Matagal yun, Sir Seth. Medyo madilim na rin gawa ng malapit ng magtakip silim. Hanggang sa napagawi na ang tingin niya sa isang banda. Kung saan naman may mataas na bahay. Ang bahay na ito ay naroroon sa may kalsada malapit. At dahil nga may habog ang tahanan, tanaw na tanaw ang itaas na parte nito sa kabakawan doon. Maya-maya nagwika si Sibal ng, "Ba't ka sumunod? Umuwi ka na!" Nabigla ako nun. Sa kauna-unahang pagkakataon ay doon niya ako sinita. Pinapauwi na parang bata. Samantalang hindi naman siya ganun eh. Kapag lumalapit ako, madalas nakangisi ito.
Tinanong ko kung galit ba siya pero imbis na tumugon, naglakad na lamang ito bigla pabalik sa pantalan. Takang-taka ako nun. Nanibago ako sa kanya. At dahil sa mabilisang pagbuo ng kuryosidad, sinundan ko ito at nagtanong sa kanya kung ano ba ang problema. Naiinis kasi ako eh. Ikaw ba naman ang mabigla sa kakaibang demeanor niya? Pero hindi siya sumagot. Hanggang sa makarating na ito sa pantalan. Doon pa ngumisi ang animal. Parang baliw eh. Yung galit ko mas lumala. Sabi ko nakaka-insulto yung ginawa niya kanina. Bakit ganun siya umasta? Wala. Gutom na ako. Tara na. Sabay na tayong umuwi. Napakamot ako sa ulo sa sinabi niya. Nababagabag ako nun. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganon. Sumabay naman ako sa kanya. Hanggang sa nakauwi na ako nun. Ito nga palang bahay namin ay nasa Hilaga at ilang distansya na lamang lugar na ng Pinayagan. Malapit lang din sa dagat pero hindi naman maayos ang dalampasigan doon. Kasi nga puro na lang kabakawan yun eh. Tsaka yung lugar namin hindi gaano mabahay. Malayo sa ngayon kasalukuyan. Noon kasi panaka-naka pang mga tahanan. Ang kasama ko sa bahay ay ang nanay ko at dalawang kapatid na babae na sina Ate Jelay at Ate Rosemary. Panganay si Ate Jelay. Tapos itong si Ate Rosemary, kaedara ni Sibal. Wala na kaming tatay. Namatay na. Nakuryente ito sa pinagtatrabahuhan niya. Kung kaya nga kahit bunso ako, kahit kalabaw ako nun. Ako kasi ang lalaki. Pero hindi naman po tamad yung mga kapatid ko. Nagsusumikap din sila. Kanya-kanyang racket yon. Pagtitinda sa eskwela ng pinagkakaabala nila. Kasama ang nanay na pangalanan nating Nanay Bing. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, dumating si Sibal. Matutulog na sana ako noon pero bumisita. Naroroon sa may labas nakaupo si Sibal. Napakaseryoso na mukha niya. Akala ko'y makikipag-inuman. Akala ko'y gagala na naman kami para mang-chicks nun. Yun kasi ang hilig niya eh. Dito sa jamming-jamming magkakaroon ako ng pagkakataon na malaman ng sikreto niya. Pero yun na nga, palpak pa rin. Matutulog na ako eh. Ano bang ginagawa mo dito? Bungad ko noon sabay upo sa tabi niya. Tinawag pa nga ito ng nanay eh. Pumasok daw sa loob na makapaghapunan. Pero tumanggi itong si Sibal. Itong si Rosemary ay pasipat-sipat sa bintana. May gusto kasi kay Sibal itong si ate. Sino bang hindi? Magandang lalaki yon. Sinitsitan ko pa yun tapos sinabi ko sa kanya na, "Hoy, pagpuyo dya ate." "Sibal, magsalita ka naman dyan. Huwag yung kapatid ko yung titigan mo. Makakalaban mo talaga ako." "Ano ka ba? Ano bang masama sa pagtitig ko sa kapatid mo? Ano ba yung kasabihang yun, ama? Para saan ang mga damo eh, may kabayo naman." "Ang bang laki ng pinagbago ng kasabihang yan ah. Teka, ano bang sadya mo? Halika't, ang daming lamok dito eh." Alam ko na may pagtingin itong si Sibal sa kapatid ko. Madalas ko na kasi itong sinasama sa bahay noon. Kung minsan ay hinahatid niya ako kapag nalalasing ako. Pero alam ko ding hindi yun ang sadya niya sa mga puntong ito. Hindi ang kapatid ko. Basta iba. Hanggang sa sinabi nito na magpapatulong daw ito sa akin. Kako ano ba yon? Ayon kasi kay Sibal, sa pagsusubaybay lamang umano kasi nga may papatayin daw siya. Napabusangot ang mukha ko nun. Anong papatayin? Yung pagkabiglas pa niya, Sir Seth, diretso at hindi ko makita na nagbibiro ito. Hanggang sa nagpatuloy ito sa pagsasalita. Nagulat talaga ako nun. Ito na yung mga sandaling natuklasan ko na kung ano ba talaga ang meron sa kanya at bakit siya nagtsatsaga bilang pahinante. Hindi hikaho si Sibal. Graduate nga ito ng associate. Pero yun na nga, magtataka ka kung bakit nagtitiis siya doon sa kabubuhat sa mabibigat na bagahe. Bueno, balik tayo sa paksa. Balik kay Sibal, yun umanong mga sandaling sinundan ko siya sa loob ng bakawan
Yun lamang ang pagkakataong naaktuhan ko siya. Dahil maraming beses na umano niyang ginawa ito. Katunayan noon pang hindi siya pahinante. Ang gagawin ko umano ay totoka umano ako doon sa bakawan. May makikita akong nakakatakot. Pero wag umano akong mabahala. Dahil hindi umano mananakit sa akin yon. Galing daw ito doon sa malaking bahay na tinatanaw niya. Nakita ko naman siguro yung may mataas na habog na bahay. Paupahan umano itong bahay na ito. Doon umano nananahan ng masisilayan ko. At isa itong aswang. Ano? Pakiulit nga. Aswang ba? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kapag ako kasi ang magbabantay doon, hindi ko mapapatay ito. Matagal na din yung namimirwisyo. Isang mag-asawang lumapit sa akin dahil pinatay ang anak nilang buntis at ang asawa niya. Kakakasal pa lang. Hindi ko pwedeng palampasin to. Ayos lang kung makibagay ang aswang pero dapat hindi namimirwisyo. Huwag ka nang tumanggi, Jet. Sinong hindi tatanggi dyan? Humanap ka na lang ng iba, Sibal. Huwag naman ako. Ayoko talaga nun, Sir Seth. Pero nang may sabihin si Sibal sa akin, para bang bumaliktad ang pananaw ko. Isa umano sa kanyang karunungan ang ibibigay niya sa akin. Isang uri ng orasyon na hindi mahahamak ng anumang kampon ng dilim. Kaya hindi nga daw ako sasaktan ng nilalang. Saglit akong nag-isip. Hanggang sa maya-maya pa, nagtanong na ako sa kanya kung kailan ba mangyayari ang pagpatay niya sa nasabing aswang na yon. Wika naman ito, bukas umano ng gabi. Dahil bukas ng gabi ang ikalawang pagsilang ng buwan. At dito na umano nagsisimula ang sumpong ng aswang. Bali maraming araw itong may sumpong mula sa gabing yon. Hanggang sa kabilugan na ng buwan. Huling sumpong na kasi kapag bilog na ang buwan nun. Pero ito naman ang mga sandaling sagad-sagad ang sumpong. Kumbaga, malakas sa kabilugan ng buwan ng aswang. Malakas din naman kahit hindi pero namumukod tangi kapag bilog na umano ang buwan. Anong gagawin ko? Tatayo lang? Paano ko siya makikita? Nagbanggit ka na din ng bukas ng gabi, edi madilim nun. Tsaka anong gagawin mo dun? Huwag mo nang tanungin ang gagawin ko. May mga banaag naman dun eh. Makikita mo siya. At syempre bago pa yun mararamdaman mo muna kung saan banda. Dahil yan sa orasyon. Kumuha ka ng papel, dali. Tsaka panulat. Walang ano-anong kumuha ko ng lapis at papel. Nananabik ako nun. Pagkatapos ko kasi nito ay ipapakita ko sa lolo kong albularyo ang abilidad na matututunan ko. Tiyak magugulat yon. Umuwi ako ng bahay at kinuha ang ipinag-uutos niya. Pagbalik ko ay inabot ko sa kanya ang papel at lapis. Nagsulat siya ng mga kataga, mga 5 kombinasyon. Tapos ay 3 beses sasangbitin kasunod ng Ave Maria. Ito yung katagang mga sinabi niya sa akin nun. Naalala ko na, di ba nga may tinuturo naman siya pero papiyaw lang. Yung pinapadasal niya pala ako sa altar. Ito na yung mga katagang yon. Napapamura ako gawa ng ang simple lang nun kung kaya iniisip ko na baka biro lang. Ang sabi nito sa akin, matagal na daw sana akong may karga sa katawan kung sinunod ko lamang siya. Hanggang sa mga sandaling yun na hindi niya dama ang karga sa katawan ko. Kung kaya't alam niya na wala akong ginagawa. Dagdag pa nito, inamin ko daw sa kanya na albularyo ang lolo ko. Na may dugo akong manggagamot. Ibig sabihin lang ay madali lamang umano akong kapitan ng karga sa katawan. Inabot niya sa akin ang papel. Tapos sinabi nito na wag daw akong magtatrabaho bukas. Puntahan ko daw siya sa bahay nila at doon namin pag-usapan ng mga gagawin. Basta wala akong pagkakaabalahan sa gabing ito. Kung hindi ang pagdadasal lang. Hanggang 3:00 na madaling araw. Mula daw yun 9:00
Kako naman dati alas 8 hanggang alas 9 lang eh. Bakit naman parang tumalon at hanggang madaling araw pa? Pero ngumiti lamang ito at sinabing sundin na lamang ang mga mungkahi niya. Pagkatapos umano ng alas 3 ay susunugin ko ang papel. Tapos ang abo nito ay ilagay sa basong may lamang tubig nun. Inumin ko daw. Medyo nakakatawa pero seryoso ang mukha niya. Umalis si Sibal pagkatapos nito. Sinusundan ko lamang siya ng tingin. Hindi ko lubos maisip talaga na yun pala mga sinabi niya sa akin noon na mga dasal. Yun na yun. Pumasok ako ng bahay. Nagtanong pa si Rosemary kung ano ba ang sadya ng kaibigan ko. Sabi ko naman magpapasama sa akin si Sibal bukas. Nga pala. Regards daw siya sa iyo ate. Kinilig ang mukha oh. At dahil nga alas 9 na ay walang ano-anong lumod ako sa tapat ng altar. Itong mga kapatid ko ay bumusangot kagad ang mukha at ang sabi pa ng ate Jelay. Siguraduhin ko daw yung ginagawa ko. Hindi ako nagsalita. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko nun. Inaantay ko muna na maging panatag ako. Para na rin ang simpatya sa pagdadasal. Taos sa puso. Anong nakain mo, Jet? May kasalanan ka bang nagawa? Nakakagulat ka. Ay kayong dalawa ay magsipasok na kayo sa silid nyo. Huwag niyong bantayan ang ginagawa ng kapatid nyo. Sabat pa ng nanay Bing noon. Sabi ko na nga ba mababanatan talaga ako ng mga kapatid ko. Aminado naman akong natatawa ng kalooban nila noon pero bilang respeto sa harap ng altar, pinigilan ko ang sarili. Dalawa ang silid tulugan. Ang isa sa mga kapatid na babae ko ito. Habang ang isa naman ay kila nanay at tatay. Patay naman na si tatay kaya siya na lamang mag-isa doon. Ako pwede sa sala. Pwede din sa silid ni nanay. Ay na nga. Pagkabuka ko ng mga mata ko, wala na sila sa sala. Pero itong mga kapatid ko ay nagkakahagikikan sa silid nila. Kahit mahina ay naririnig ko yon. Nakakabingi na kasi ang katahimikan noon kaya kahit mahinang tinig, naririnig ko na. Nagdasal ako ng nagdasal habang nangyayari naman ito ay sinisipat ko ang orasan. Para bang kada silip ko sa orasan na yon, animoy ang tagal umikot nito. Nagkabuhol-buhol na nga ang pagmutawi ng mga orasyon. Mahina lang naman yon pero naririnig nila nanay. Hanggang sa natapos ko ito at sinunog ko ang papel. Ang abo ay nilagay sa baso na may tubig. Ininom ko yon. Hindi ko alam kung bakit may ganitong anik-anik pa pero alinsunod ito sa mungkahi sa akin ni Sibal. Ginawa ko lang. Wala namang kakaiba. Inaasahan ko na may mararamdaman ako sa katawan kasi nga yun naman ang kadalasang naririnig ko kapag nagkakarga ng dasal. Natulog lang ako ng mga 2 oras pagkatapos nun. At pagkagising ko, parang nakatulog ako ng buong gabi. Hindi ko dama na puyat ako. Hindi maanghang ang mga mata ko. At hindi din masakit ang ulo ko. Di mga kapag kulang ka sa tulog masakit ang katawan. Ako hindi. Wala, parang karaniwan lang na nagpahinga nun. Hindi ako sigurado pero naisip ko na baka dulot ito ng dasal. Naligo ako, nangape. Nagpaalam kay nanay na aalis na ako. Sabi ko baka bukas pang uwi ko nun. Huwag mag-alala dahil kasama ko naman si Sibal. Wala namang problema kay nanay ito. Kahit nga umiinom ako ng alak basta si Sibal ang kasama ko hindi ito nagagalit. Mas distansya ng konti ang tirahan nila kumpara sa amin mula sa pantalan. Pabukid yun. Nakarating ako sa mataas na ang araw. Doon ay kaagad akong hinarap ni Sibal na para bang alam na alam kung anong oras ako dadating. Wala ang nanay niya, wala din ang kapatid niyang lalaki nun. Siya lang mag-isa sa bahay. Nagtataka ako gawa ng sa tuwing nagtutungo ako sa kanila, naroroon naman ang pamilya niya. Wala na rin siyang tatay pero hindi naman ito namatay. Isa ibang babae ang kasama nito. Malaki yung bahay nila. Malawak ang lupain tapos may mga hayupan. Bukod pa dyan ay may tindahan sila. Nasa gilid lamang ng bahay nilang tindahan na yon.
2 palapag ang tirahan na may biranda at sa gilid ng tindahan. Ang sabi nito sa akin, mag-agahan muna kami. Sabi ko tapos na ako. Dagdag ko pa ay kondisyon ng katawan ko at hindi ko alam kung bakit. Samantalang puyat naman dapat ako. Unang pagkakarga pa yan pero may naibibigay na kaagad ng lakas. Paano pa kaya kung noon sinimulan mo na? Nanghiya ka kasi, wala kang tiwala sa akin eh. Kailan ba ako nagsabi ng seryoso na hindi totoo? Tama naman si Sibal. Kapag seryoso ito ay totoo talaga yon. Kilalang kilala ko ito. At sa mga oras na yon ay mas nakilala ko pa siya. Hindi na kami nag-agahan sa kanila. Akala ko ay pag-uusapan namin ang mga gagawin. Pero hindi. Umalis kaming dalawa. Ang sabi niya sa akin ay sumunod lamang daw ako. Kako naman saan kami pupunta. Pero ayon dito kapag nakarating na daw kami ay saka pa lang niya sasabihin. Hindi na ako nagbigay ng komento. Patungong bayan ang direksyon namin noon. Pero hindi kami sa kalsada dumaan. Sa masukal, sa bukid. Hanggang sa nakarating kami sa ilog, sa may isa pang tulay. Tumawid kami doon tapos kumanan. Patungo na ito sa parang gubat na lugar noon. Dito na siya nagsimulang magpaliwanag. Ang aswang umano na plano niyang patayin. Mamaya'y magpapakita doon banda. May inaantabayanan kasi umano itong matandang may sakit noon. Tinanong ko siya kung anong gagawin namin doon. 2 sila. May isa pa. Magkapatid eh. Sasadyain natin ang lugar at aalamin kung iisa lang ba ang bababa doon sa may bakawan. Kapag 2 ay mapapasubo tayo sa mahirap na sitwasyon. Hindi magiging madali. Basta, ihanda mo yung sarili mo Sabi niya. Walang hiyang yan. 2 pa lang aswang. Maya-maya'y may tinuro siyang bahay. Nasa dulo ito ng mahabang daanan. Tapos sinabi niya na yon umanong tahanan na yon ang mamatsyagan namin. Tatambay lang na parang wala. Nakausap niya naman na ang tagbalay o may-ari ng bahay ng isang pamilya nun. Alam na umano na mga ito ang pangyaring pang-aaswang. Kamakailan lang ito at si Sibal mismo ang nagsabi sa kanila. Para kahit papani magiging malaya si Sibal sa lugar ng walang sumisita. Tumango lang ako sa kanya. Pero ang aga naman namin doon. Isipin niyo, gabi pa papatay ng nasabing aswang pero wala pang tanghali naroroon na kami. Malaking bahay ito, pero isang palapag lang. Malapad at may mga nakapalibot na ano bang tawag sa tanim na to? Parang bukambilya. May kamalig din tapos sagingan sa likod ng bahay. Walang ano-anong kinausap ni Sibal ang isang ginang doon. Partikular na sa pagtugis sa aswang ang paksa. May 6 na miyembro ang pamilya. 2 mag-asawa na may sapat na edad. 3 magkakapatid na lalaki na anak naman yun na mag-asawa. At yung matandang nakahiga sa may sala. Lalaki yon. Sa tingin ko parang mamamatay na Etong kinakausap ni Sibal, yun na ang nanay ng magkakapatid na lalaki. Halos kaidaran lang ata namin na magkakapatid na ito pero yung isa parang sintu-sinto. Gumigewang ang ulo tapos yugyug sa balikat. Yun na nga manang Emma. Ngayon na mangyayari yun. Ito nga pala si Jetwin, kaibigan ko. Pagpapakilala ni Sibal. Emma ang ginamit kong pangalan ng ginang. Ang sabi naman noon ay ganun pa din ba ang gagawin nila? Magpanggap na parang wala lang. Tumango si Sibal. Magpanggap na wala lang tapos buksan ang bintana na malapit sa sala. Nagkasundo na noon. Tapos ayun na. Tumambay na kaagad kami sa kamalig. Nakakabagot. Dapat hapon pa Nagreklamo talaga ako noon pero sabi ni Sibal, malalaman ko umano ang dahilan kung bakit kami maaga. Pagsapit ng tanghali ay doon kami kumain. At habang kumakain ay may napadaan na babae sa likod ng bahay. Naroroon kami sa kusina ng mga panahon na ito. Ang lagkit ng titig ni Sibal sa babae. Ito namang pamilya ay nagkatitigan.
pero nakasenyas ang kamay ni Sibal na manatili lang sa pwesto. Matapos magsalita ay tumayo si Sibal at lumabas ng bahay. Doon ito sa likod dumaan. Susundan ko sana pero parang ang sela ng kinikilos niya. Maya-maya pa'y sumilip na ito sa pinto at tinatanguan ako. Lumapit naman ako noon tapos itong mga mata niya, pasimple ng senyas sa isang direksyon, doon sa may kumpol na tanim na bugambilya. Sa ilalim, may nakadapa doon. At ito ay walang iba, kundi yung babae. Kinilabutan ako gawa ng napaka-weirdo. Nakakatakot tingnan ang forma. Nasaan yung tao naman? Yan ang dahilan kung bakit tayo maaga. Ngayon alam ko ng dalawa sila mamayang gabi. Anong dalawa? Dalawa silang bababa dun sa bakawan? Hindi ko pa alam kung dalawa din silang bababa. Ang alam ko lang, dalawa silang mamaya dito sa lugar. Sandali nga, bakit nga ba tutungo sa bakawan? Ano bang meron dun? Isa lang naman di ba yung pupunta dun? Ano bang sadya niya sa lugar? Tanong ko. Ay naman sa kanya ay tumatambay doon ang isa at nagpapalipas ng gabi. Kung minsan ay doon kumakain. Nagtanong naman ako kung ano ba ang kinakain at sabi niya naman, kung hindi nabigyan ng pagkakataon na makakain ng tao, hayop umano ang binabatatan nito. Kung ganun pala, banatan na lang natin kesa naman antayin pang may kainin. Matalino ka magtanong. Tama ka pero malay natin kung tumambay lang. Basta ang importante, alam ko na kung saan laging nakatoka ang isa. Hindi na lang ako nagsalita sa sinabi niya noon. Ayun, bumalik kami sa loob na parang wala lang. Tapos ay dumiretso sa may kamalig. Itong kamalig ay malayo sa bahay. Nasa likurang parte at mga kalahating ektarya atang distansya. Nagtataka nga ako kung bakit doon kami pupuslit gawa ng hindi naman matatanaw mula doon ang bugambilya, kung saan nakadapa ang babaeng yon. Pero hindi ko na ito tinanong sa kanya. Inaantay ko na lamang siyang mag-abiso. Hanggang sa sumapit na noon ng hapon, etong pamilya ay kalmadong-kalmado lang. Nagsisibak pa nga ng kahoy ang isa sa mga magkakapatid na lalaki sa harap ng bahay. Nung padilim na, may nakita akong isang lalaki. Dito mismo napadaan sa may malapit sa kamalig. Nakahiga lang si Sibal sa lantay ng kamalig. Tapos ay sinusundan ng tingin ng lalaki nun. Kilala ko pa ito. Lagi kong nakikita na napapadaan sa may pantalan, pero hindi ko sasangbitin ang pagkakakilalan niya. Ayon kay Sibal ay maagang dumating umano ang isa. Wag lang daw sanang malingat ang pamilya dahil sa oras na magkamali ang mga ito ay mawawala na lamang bigla umano yung matandang may sakit nun. Bukas pa naman umano ang bintana. Sabi ko naman bakit niya kasi pinabuksan. Ayon naman dito kay Sibal, dahil doon daw sisilip ang mga nilalang na yon. Makikita ko daw ito kapag tuluyan ng dumilim. Mag-antay lamang umano ako nun. Ay na nga, at tingin ko'y eksakto 6:00 ata nun. Tinapik na ako ni Sibal at walang kibo itong naglakad. Sumunod naman ako sa kanya. Kumakabig kami noon sa may kaliwang parte ng tahanan. Pero may distansya ito. Natatanaw ko ang bintana. Kahoy lang na kung tawagin sa amin ay piyok-piyok. Parang jealousy. Ganoon ang postura pero kahoy lamang ang tabon. Napakakalmado lang namin noon tapos huminto kami sa isang banda. Kitang-kita na namin noon ang loob ng bahay. May liwanag naman sa lugar dahil sa panahong iyon ay may kuryente na. Yung punong ito, Sir Seth, Madre de Cacao, yung parang sintibay ng tugas ang kahoy. Yun ang punong nasa tabi namin. Tapos ay may talahib na hanggang bewang ang taas nun. Nakadapa kami bahagya. Nakatukod ang mga kamay sa tuhod. Kako, nasaan na mga aswang? Ang sabi ni Sibal ay nariyan na daw sa ibaba ng bintana. Hindi lang makita gawa ng sumasalungat noon ang liwanag.
Mamaya'y uusli umano ang mga ulo at makikita ko talaga ang kakaibang kinikilos nito. Ilang mga sandali noon ay nanlaki ang mga mata ko. May mga gumagapang sa dingding. Naaninag ko na. Maitim pero alam mong tao. Doon sila sa ibabaw ng bintana. Nakapatiwarik ang dalawang aswang. Akala ko'y sisilip sa ibaba. Nakakapangilabot talaga ang galawan. Ang isa, kitang-kita ko ang buhok na nakalambitin pa. Ako, kung sa malapitan lang siguro yun matatanaw hindi ko kakayanin. Mantakin yung anong klaseng kademonyo ng katangian nito at nagagawa nilang gumapang sa dingding. Tapos pumatiwarik pa na hindi man lang nahuhulog. Magtataka ka dyan sa kung paano nakakapit ang mga animal na yon. Alam na ng pamilya ang gagawin. Bubugawin nila yon. Itong isa na babae pupuntahin sa bubungan. Ang isa mawawala. Tingin ko yun ang mga sandaling uuwi na ito. Bakit mo alam? Tanong ko. Ayon kay Sibal ay ginawa niya daw ito ng isang beses. Nung isang buwan lang. Itong galawan ng mga aswang umano ay iisang direksyon lang. Hindi daw dumadaan ito sa kung saan hindi namamarkahan. Halimbawa, nagtungo sa bubungan. Babalik talaga doon ito sa kapalang aalis. Habang yung isa naman ay may sariling daanan yon. Dito ko pa naintindihan ang ilang mga konsepto sa kung paano gumalaw ang aswang kapag nang aaswang na ito sa isang bahay. Bagay na may natutunan talaga ako sa kanya. Nagtanong naman ako kay Sibal kung magkakasama ba ang mga aswang na ito sa iisang tirahan, pero umiling siya. Yung babae umano ay may asawa na. Yung lalaki binata pa. Maghihiwalay ng landas pero may pagkakataon na tumatambay din ang babaeng aswang doon sa may bakawan. Yun umano ang inaantabayanan namin noong mga panahon na yon. Kapag dalawang bumaba patungo sa bakawan, medyo mahihirapan kami. Wala na kasing atrasan Kapag napasubo na umano ay dapat ituloy na lang. Dahil pwedeng makatakas ang aswang kapag hinayaan ito. Hanggang sa sinara na ang tatlong magkakasunod na mga bintana. Kasabay nito ay ang pagtataboy sa aswang. Kinakalampag pa ng pamilyang dingding nun. Aba, umakyat nga ng bubunga ng isa. Napapansin kong patungo ito sa likuran. Mahiya ka ba namang dapat nakalika na ito ng ingay kasi nga yero ang bubungan Pero wala. Tahimik pa sa tapak ng pusa ito. Habang yung isa naman naiwan, pumapalag yon. Ito yung lalaki. Sinusundot kasi ng walis ni Ginang Emma pero hinahablot naman noon. May isang parte ng bintana ang hindi masara-sara. Pinipigilan ng aswang na ito. Ang sabi ni Sibal ay agresibo daw. Siguro ay ito na ang nakatakdang oras para kunin ang matandang may sakit noon. Sabi ko lalapitan ba namin? Sabi niya naman wag umano. Hayaan lang. Nanghihingi na sila ng saklolo, Sibal. Baka may masaktan pa sa kanila. Nasa loob sila ng bahay. Paano masasaktan? Hayaan mo. Mamaya aalis na yung aswang na yan. Yung isa tingin ko umuwi. Isa lang yung kakaharapin ko ngayon. Yan yung lalaking yan Siya lang din naman kasi ang puntirya ko Yung babae hanggang amoy-amoy lang yon. Matapos makapagsalita ni Sibal, saktong-sakto talaga Sir Seth at biglang lumundag pababa ang nilalang at ang bilis nitong gumapang patungo doon sa dinaanan niya kanina. Kung yung babae walang ingay na nilika, itong lalaking aswang ay kumakagaskas ang liblib noon. Sinabi ni Sibal na sundan daw namin. Magre-reklamo sana ako sa kung paano susundan napakabilis noon pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Wala na sa tiyempo lalo't kumikilos na si Sibal noon. Basta, takbo lamang ako ng takbo. Tapos nakabuntot lang sa kanya. Paikot yon. Ang layo ng inikot namin. Na kung tutuusin ay pwede namang rumekta na lamang sa may kalsada. Gawa ng itong aswang ay nagtungo talaga doon sa lugar kung saan dito malapit ang bahay niya. Biruin nyo,
May mga tao at marami talagang residente pero wala man lang nakapansin dito. Dinadaanan lamang sa harapan pero walang kakaibang reaksyon. Pero kung ako ang pag-oobserbahin, nakakatakot yung postura eh. Lalo na't nakahubad pang itaas na ito tapos may mabalahibong balikat. Yung damit na hinubad na sa may bewang itinali. Habang nasa kalsada na kami noon, sinabi ni Sibal na doon daw kami sa pantalan magtungo. Walang ano-ano mang sumunod ako. Hanggang sa makarating kami doon at tumambay muna saglit sa may puslitan ng mga pahinante. Natitiyak talaga akong pupuslitan sa tambayan ng aswang eh. Lalansin mo Doon sa dulo ng pilapil na bato. Doon ka tumambay. Naikarga mo naman ang dasal mo ano? Walang mangyari sa'yo. Makikita ka ng aswang pero hindi magdududa yon. Nakatuon yung atensyon sa'yo pero akala niya hindi mo siya napapansin. Ako naman babagatin ko sa may dagat banda Kapag may umatungal, lumapit ka kaagad. Tulungan mo ako kasi nga ililigpit natin ang labi. Parang napakasimple yung pinapagawa niya. Sinabi kong bakit hindi na lamang ako sumabay na bumagat. Pero inulit niya lang ang katagang lalansin ko ang aswang o lilituhin umano. Yun lamang umano ang trabaho ko para naman makausad din siya sa gagawain niya. Napapailing na lamang ako noon. Parang Batman at Robin eh. Napilitan akong sumang-ayon. Naroroon na. Tsaka sayang yung mga pinaghirapan ko. Lalo na ang pagkakarga ng dasal. Tapos sayang din ang inilaan naming panahon sa kasusubaybay sa aswang. Noong mamutawi sa bibig ni Sibal ang katagang, kumilos na raw ako. Walang ano-anong nagbuntong hininga ako noon sabay lakad at baybay sa pilapil na bato. Nang makarating sa dulo, wala na. Kahit malamig sa kabakawan, pinagpapawisan ako sa takot. Isabay pa dyan ang pagkabog ng dibdib ko sa tindi ng nerbiyos. Walang ano-anong may tumalon. Nagpapalipat-lipat ito sa puno. Malaki siya, Sir Seth. Malaki sa unggoy. Sabi ko ito na ata yun. Aswang na yun. Alam niya bang lumundag pa ito sa harapan ko tapos nasaan yung tao? Ibang sinasabi ko sa inyo na kilala ko dahil nga napapadaan sa pantalan. At ito yung kaninang nasa bahay noong may sakit na matandang lalaki. Tinitigan lang ako. Walang emosyon na mukha. Hindi ako nakapagpigil kaya, "Uy, magandang gabi. Nagpapahangin ako dito. Ikaw, ang taas mo naman tumalon. Athlete ka ba?" Tumango lang yun. Tapos naglakad yon sa may tuyong putik. Hindi man lang nahirapan kahit pa maraming talaba sa mga ugat ng bakaw. Napasign of the cross ako. Kako salamat at wala saan yung aswang. Malayo sa nakita ko kanina na parang impakto. Ilang mga sandali lang ay merong umatungal. Malakas ito na parang malaking baboy na kinakatay. Maya-maya ay boses ni Sibal ang narinig ko na tinatawag ako. Kagad kong inalam kung saang direksyon. Hanggang sa natuntun ko yon. Dahan-dahan akong bumaba sa bato at doon sa may kanal ako naglakad. Nagtampisaw ako sa tubig doon. Hindi ko nga namalay na may malalim palang parte. Tagaleg diretso at talagang sumubsob ako dito. Paulit-ulit na sinasambit ni Sibal ang pangalan ko. Hindi na ako magkawari noon. Mahapdi na rin ang paa ko at alam kong may sugat pero hindi ko na lang inalintana. Hanggang sa nakita ko siya, hinihila nito ang isang tao. Gaya ng nabanggit ay may banaag kung kaya kahit papano ay may nakikita ako noon. Pagkalapit ko, ito na yung lalaki na dumaan sa harapan ko. At sa mga sandaling yon ay nasaan yung aswang ito. Hindi ko alam ang gagawin kako, bubuhatin ba? Pero ayon kay Sibal, guguyurin gawa ng may tubig naman. Napapailing ako dahil hindi ko alam sa kung paano niya ito napatumba. Wala nang buhay ang aswang. Tag-iisa kami ng kamay. Dinala namin ito sa may dalampasigan.
Mabuti at hindi gaano malalim ang tubig nun. Paangat pa noon ng high tide. Nang makarating sa dalampasigan ay dito niya sinabing iiwan na lamang daw namin ng labi kapag nakahanap na kami ng lugar. Di ba sabi mo ililigpit? Bakit iiwan? Tanong ko. Ay naman kay Sibal, nasa wangis na aswang daw. Makikita ito ng mga tao na nasa ganoong postura kaya walang dapat ipag-alala. Kung nasaan yung tao pa pwedeng ililibing na lang namin. Malayo ang pinagdala namin noon. Basta noong nagmungkahi na si Sibal na yon na ang lugar, sibat kaagad kaming dalawa. Balisang-balisa ako. Hindi ko sukat akalain na makakaranas ako ng ganon. Tsaka tama si Sibal. Hindi nga ako sinaktan ng aswang. Marahil dahil ito sa kargang dasal. Kinabukasan ay wala namang nabulabog na may natagpuang patay. Siguro may kumuha doon sa labi. Naroroon ako noon sa bahay nila Sibal. Hindi ako umuwi noon. Ang sabi ng kaibigan ko, malamang kung walang nakakita. Kinuha nga ang labi at kung hindi siya nagkakamali, kauri o yung kapatid nitong babae ang kumuha noon. Tinanong ko siya kung anong gagawin namin. Yari na rin narito ka. Puntahan natin yung babae. Ngayon na? Ngayon na ba? Ngayon na. Hindi naman ako nakapagreklamo. Tumango ako at pinuntahan namin yung babae noon. Malayo ang bahay. Nasa bukid. Nang makarating kami doon, ang natatnan namin ang asawa at anak nitong babaeng aswang. Prangkahang sinabi ni Sibal na nasaan ang kanyang asawang halimaw. Natulala ang lalaki noon. Hindi kaagad nakapagsalita. Hanggang sa may kung anong inaabot ito sa gilid ng pintuan. Nakabungad kasi yon sa pinto tapos kami ay nasa labas lang. Dinuro ni Sibal ang lalaki at nagwika ito ng, "Huwag mo nang gawin ang nasa isip mo. Ikakamatay mo lang yan. Hindi ka naman aswang Ang asawa mo lang isadya ko. Nasaan siya?" Doon ko nalaman na itak palang inaabot nito sa gilid ng pintuan, Sir Seth. Walang ano-anong pumasok sa bahay si Sibal. Hindi man lang nakagalaw ang lalaki. Kahit na may tangan pa itong itak. Natatakot ito kay Sibal. Hanggang sa nagsalita ito at sinabing umalis ang asawa niya. Tapos sila dinoon ng anak niya, aalis din sila. Lalayo dahil nga tinutugis ang asawa nito. Bata pa yung anak niya. Nasa 5 taon na atang edad nun. Lumayas man kayo dito o hindi, ganun pa rin ang mangyayari. Tutugisin pa rin yung asawa mo. Huwag na kayong umalis. Maiging abisuhan mo ang asawa mo na magtino siya. Dahil kapag tumulad siya sa kapatid niya, papatayin ko siya. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Sibal. Tumangutango ang lalaki. Yung bata ay umiiyak. Umalis na kami noon. Sabi ni Sibal ay nasa paligid lamang daw ng bahay ang babae. Nararamdaman niya yon. At yung pinatay niya kagabi ay naroroon din umano. Nakita niya ito sa likod ng bahay. Nakabalot sa banig. Hindi na ako nagsalita. Kinuha nga yung pinatay niya kagabi. Ang hindi ko lang talaga mapagtanto sa kung bakit hahayaan lamang ni Sibal ang aswang na babae. Pati tinuin lamang umano. Pagkalayo pa naman ng nilakad namin tapos yun lang yung sadya niya. Para lang bumisita ng kasintahan nun. Tinanong ko ito sa kanya. Ayon kay Sibal, gaya ng sinabi niya ay hindi gaanong nanalasa ang babaeng yon. Hanggang sa amoy-amoy lang ito. Yung lalaki lang talagang problema niya. Sinubaybayan niya rin kasi yung babae. Ibang-iba ang layaw nito kumpara sa kapatid. Siguro dahil sa may sarili na itong pamilya. Yun umano ang posibleng dahilan. Alam niyo ba sa kung paano pinatay ni Sibal yung lalaki sa bakawan? Pumanik daw yun sa puno. Pumatong sa tambayan nito. Siya noon ay nasa may dagat na banda, tagatuhod ang tubig. Nag-uusal ng orasyong parusa si Sibal at habang nangyayari yun ay unti-unti siyang lumalapit sa puno kung saan naroroon nakapatong ang aswang. Tapos nung huling talandro na,
Ito yung uri ng orasyong basbas. Nalaglag na lamang ang nilalang. Ang orasyong basbas umano ang nagpapabisa sa mga sinasangbit niyang parusa. Yun daw kasi ang tinatawag na susi nun. Pagkabagsak ng aswang ay kinitil niya kaagad sa leeg. Orasyon lang din ang ginamit niya. Basta umano mga kampon ng dilim ay tatama at tatama ang dasal na yon. Walang kalaban-laban ito, lalo na't may sapat na karga si Sibal. Ubos ang bilib ko sa kanya. Hindi man lang gumamit ng lakas. Mantakin yung orasyon lang, mga buhay na salita na siyang napakabisa sa mga nilalang. Naging mag-aaral ako ni Sibal. Natutunan ko ang ilang mga malalalim niyang karunungan. Hindi niya sinagad kasi nga baka mabigla daw ang katawan ko. Nagkataon na nagkaroon ako ng love life kaya hindi ko na napagtuunan ng pansin. Nakatuluyan ni Sibal ang kapatid ko, si ate. Niligawan ng malanghiyang ito ang kapatid ko tapos nagkatuluyan. Sa ngayon ay nasa Samar sila. Ayon sa nalaman ko ay may napatay pang aswang si Sibal doon. Sino ba naman mag-aakala na itong kargador at pahinante ng barko, bihasa sa karunungan, tagatugis ng aswang, tapos naging bayaw ko pa.